Hello, good morning, good morning. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace and blessing of the one true God be to each and everyone. Welcome kamusubong sa atong programa Proclaim the truth and expose the falsehood. Okay, no, istoryahan ta subong ang ginahambal ta sining original sin. Original sin, mga friends and relatives. Ano ang dapat tahibaluon? Dire, ang unang bersikulo to prove nga ini siyang bersikulo is falsehood. False ini sa akong nga paglantaw lang, ini nga bersikulo nga mahambal kita nga false ini mga friends and relatives. Kung titingnan mo, basahon ta muna, Romans 5:12. Wherefore, as by one man's sin into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Lahat daw ay nagkasala. Anong tingin ko nito, mga friends and relatives? Ito sa tingin ko, itong versikulo na to is false. Bakit false? Sa sinasabi ko na. Sige, i-justify ko yan mamaya. Bakit sinasabi ko na false? Kahit siguro kayo proceed muna tayo sa isa pang verse, na false din na verse. Kung titingnan mo. Dito, sa Romans 5:19, for as by one man's disobedience, many were made sinners. So by the disobedience of one man, shall many be made righteous. So refers po ito sa kay Adan. Dahil sa kasalanan daw ni Adan, ang declaration ni St. Paul, sa kasalanan niya, ang lahat na tao ay nagkasala. Lahat daw na tao ay nagkasala, pero sa the obedience naman ng isang tao na si Jesus Christ, many were made righteous. Anong tingin ko po dito? This is again false statement, false declaration by Paul. Bakit false? Titingnan natin kung tutusin, sino ba ang this is very illogical dahil si Adan ay nagkasala. Minamana ba ang kasalanan ni Adan? Minamana ba ang kasalanan ni Adan? Napakakuha naman, unfair naman ang Panginoong Diyos. Wala naman tayo doon na nagbibigay tayo ng consent. Kung nagkasala man si Adan, sa kanya lang yun. Like for example, sa isang judge, kwentuhan ko muna kayo, isang judge, may dinala sa kanya ang mga murderer, rapist, mga highway robbers, lahat naman kasalanan ng mga capital punishment ang dapat, dinala sa isang judge. Sabi ng judge, kayo, lahat kayo, mahal ko kayo, pero hindi ko kayo mapapatawad. Hindi ko kayo mapapatawad. Ang tanging paraan lang, tingnan mo yung story na to, ang tanging paraan lang ay yung aking anak. Dapat yung aking anak ay dapat siyang mamatay para mapapatawad kayo. This is very illogical. Murderers, I love you. Anak, punta ka rito. Dapat kang mamatay dahil mahal ko ito. Ang mga kriminal na ito, mahal ko, so dapat bayaran mo ang kasalanan nila. So yan na sinasabi ko sa inyo, itong statement ni Paul, na nagkasala ang si Adan, lahat ng mga kasalanan ni Adan, minana po natin. This is original sin na teaching. Dahil naman sa obedience ng isang tao na si Jesus, ang lahat naman daw ay nagiging righteous, be made righteous. So this is actually false statement, mga friends and relatives. Ano pa
ang mga verses na sinasabi ko dito. Ang isang verse, 1 Corinthians 15:12, at sinasabi ko ito rin ay false. Bakit false? 1 Corinthians 15:22. For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. Itong pinaka-teaching ni Paul. Ang 1 Corinthians, si Paul po itong originator, siya po ang writer nito, at kanina sa Romans, siya din po. So, anong masasabi ko dito? This is again a false declaration of Paul. Bakit na malalaman natin na false po ito? Dahil kung titingnan mo, may mga totoong statement na mayroong sa Biblia na yan ay ina-adhere, pinapaniwalaan ni Jesus, pinaniwalaan ng mga ibang propeta. Ano ang mga statement na ito? Dito, sa Deuteronomy 24:16, anong masasabi natin dito? This is actually logical and that is truth. Anong masasabi natin dito sa Deuteronomy 24:16? The father shall not be put to death for their children. Parang si Adan yun no? Ang father natin si Adan, tayo ay mga children. Tayo ay mga children. Sinasabi dito sa Deuteronomy 24:16, the father shall not be put to death for their children, neither shall the children be put to death for their fathers. Ano sinasabi po dito? Every man shall be put to death for his own sin. Sariling kasalanan po tayo. Kung tayo ay nagkasala, tayo po ay mamamatay dahil sa kasalanan natin. Hindi yun si Adan ay nagkasala, tayo ay magbabayad. So, very illogical po yun ang teaching ni Paul. Ito napaka-proper, napaka-logical, at talaga naman. Like for example, ang tatay mo, nagnakaw. Pwede ba ang bata? Pwede ba ang bata ikukulong? Dahil yung tatay ay nakapatay or nagnakaw or nang rape? Ang bata ba niya ay siyang bibigyan ng corresponding na punishment dahil sa ginawa ng tatay? Mali po yun. So ito napaka-logical at sinasabi ko ito, ang verse na to ay truth. Truth po ito. Siguro sino namang medyo hindi matino ang isip na maniniwala doon na dahil si Adan ay nagkasala, tayo ay magkakasala din. At lahat tayo ay mamamatay dahil sa kasalanan ni Adan. So, yung mga premise ni Paul yun, talagang sinungaling. Another verse na to prove na medyo ang totoong teaching, ito, sabi ko dito, but the children of the murderer he slew not. Kung nakapatay yung tatay, ang children, hindi mo pat yun. According to that which is written in the book of the law of Moses, wherein the Lord commanded, saying, the father shall not be put to death for their children, nor the children be put to death for the fathers, but every man shall be put to death for his own sin. Kung si Adan ay nagkasala, siya lang ang magbabayad noon. Pero pinatawad siya ng Panginoon So there is a original forgiveness, hindi yung original sin. So, itong verse na to, anong masasabi natin? This is logically truth, mga friends and relatives. Dahil napaka-logical naman pipinahan ka ba o talagang bibigyan ka ng punishment dahil yung father mo ay nakagawa ng kasalanan?
Hindi po. From teaching ni Paul is the other way around. Ha? Kuha nyo? Okay. Another verse to prove na yung Paul na yon, ang teaching ni Paul ay talagang mali. Dito, sa Ezekiel 18:20. Ano sinasabi dito? The soul that sinneth, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son. The righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. Kung righteous yung father mo, siya yung makinabang. Kung ang father mo ay gumawa ng kabulastugan, siya din yung ang pipinahan, siya din yung bibigyan ng parusa. Ha? Dahil sinasabi dito, the righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. Kung ang tatay mo, yung si Adan, ay nagkasala, bakit tayo pipinahan? Dahil according sa verse na to, which is very fair, and ang masasabi ko sa verse na to is truth. Truth po ito ang verse na ito. So, ano pa? Just to prove na si Paul, ang falsehood ng original sin ay talagang medyo hindi natin i-consider dahil mali po yan. Maraming mga verses na nagsasalita, sinasabi. Now, anong sinasabi dito sa Ezekiel 33:20? Ezekiel 33:20. Sabihin natin, yet ye say, the way of the Lord is not equal, and ye house of Israel, I will judge you everyone after his ways. No, bibigyan daw tayo ng hukom, bigyan tayo ng judgment according sa ating mga ginawa. Hindi dahil yung may ginawa yung tatay natin, si Adan, at parusahan i-judge tayo dahil ang tatay natin ay gumawa ng kabulastugan. So, ito napaka-logical at masasabi ko rin po ito na itong verse na to is truth, but yung teaching ni Paul is false. Ano pa? Kung titingnan mo, dito sa Jeremiah 31:29 at saka 30. Titingnan mo, In those days, they shall say no more, the father have eaten a sour grape. Itong tatay natin, si Adan. Analogy po ito. Ang father have eaten a sour grape, then the children sit on AIDS. Kung ang tatay natin magkaon, blasing medyo, like for example, ining mga aslong bala, sour grapes, ang unto bala sa kabataan, among magangilo. Hindi po. Ano sabi dito sa 30? But everyone shall die for his own iniquity. Sarili-sarili po ito. Hindi ang kasalanan po ay hindi minamana. So falsehood po itong original sin na sinasabi. Every man that eateth the sour grape, his teeth shall be set on edge. Ang magangiluya nga unto, kung sinong nagkaon. Hindi kayo nagkaon ng tatay ta, ang aton untuya ang magangilo. Hindi, isang kuwan lang mga maaslong bala, ng mga pagkaon. Hindi ang unto sang kabataan kung ang tatay nagkaon. Or vice versa. So, ito po ay napaka-logical at sinasabi ko itong verse na to is nothing but the truth. Very logical. Medyo hindi magic po ito. So this is actually a truth, mga friends and relatives. Ano pang mga verse na sinasabi dito? Mga friends and relatives. Okay, ito naman kay Paul. Statement po ito ni Paul. Romans 3:10. It is written that is non-righteous, no, not one. Yan po ang ano ni Paul.
ang statement ni Paul sa Romans 3:10, it is written daw, there is none righteous, no not one. Wala daw righteous. Sinungaling po ito si Paul. Ha? Sinungaling po ito si Paul dahil kay Paul, marami po ang naliligaw. Anong masasabi ko sa verse na to, Romans 3:10? This is actually false. Bakit ko i-false? Ipoprove ko sa inyo na yung salita ni Paul, yung Romans 3:10, is wrong po mga friends and relatives. Anong nasasabi dito? Na there is none righteous, no not one. Wala daw righteous, even one. Ha? No, not one. Pero titingnan mo, mga friends and relatives, dito, sa kay Noah, mga friends and relatives, si Noah, nakikita dito na si Noah po ay righteous. Si Job po dito sa there was a man in the land of Uz. Name was Job, and that this man is perfect and upright. Sabi po dito na si Job po is perfect and upright. Sabi naman ni Paul, no one is righteous. No one is righteous. No one is perfect. Pero ito, sabi dito sa Job 1:1, there is a man in the land of Uz whose name was Job. And that man was perfect and upright, and the one that feared God and eschewed evil. Dito makikita. No? Si Noah po dito kanina, si Noah po dito, kung titingnan mo sa Genesis, Noah, sige lang. Ako na dito, na? Okay. Sa New Testament, ano ba masasabi dito? Sa Job 1:8. And the Lord said unto Satan. Ano masasabi ko dito sa verse na to? This is truth. Truth po ang masasabi ko sa verse na to. Yung kanina, mga friends and relatives, yung kanina na verse, yung Job 1:1, this is also truth. While ang kanina, ang kay Paul is false. Mga friends and relative. Proceed po tayo. 1:8 ang sinasabi dito. And the Lord said unto Satan, thou hast considered, yung si Satan ba na up and down pumunta sa Diyos at nagre-report dahil parang gusto niya samantalin ang medyo kahinaan ni Job. Nagkwento-kwentuhan, nag-usap-usap ang Panginoong Diyos at ang Satan doon. Napakakuha naman dito. Yung story na ito medyo questionable din, no? Dahil si Satan nagre-report, parang ang master ni Satan yung Panginoong Diyos. Of course naman, dahil ang lahat ng mga tao, including Satan, they are servant of the one God. O ibig sabihin, subordinate lang sila. So itong Satan ito, rebellious po ito eh. Rebellious ito. Pero ito, ay babasahin ko lang ang sinasabi dito sa Job 1:8. And the Lord said unto Satan, thou hast considered my servant Job, that there is one like him on the earth, a perfect and an upright man. Sinasabi po dito, a perfect and upright man. Sinasabi po dito. No? So, dito, itong versikulo na to, ay masasabi ko na ito ay truth. Truth po ito. Yung kanina, yung kay Paul, false to. Yung kanina, yung kay Paul. Okay. So, ano tayo? Medyo,
bibigyan natin sa New Testament. Ano bang masasabi sa New Testament? No? And there was in the day of Herod, the king of Judea, a certain priest named Zacharias of the course of Abia, and his wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. Refer po ito sa kay Juan, Zacharias. Ano sinasabi dito sa Luke 1:6? Luke 1:6, and they were both righteous before God. Si Zacharias and si Elizabeth, both righteous before God. So itong verse na to is truth. Ang sabi ni Paul kanina, na no one is righteous. No, not one. False po yun. So ito yaya ang truth, mga friends and relatives. Napakaklaro naman. Ano pa ang dapat nating malalaman dito? So righteous to si Zacharias at saka si Elizabeth. So itong verse na to, Romans 5:12, sa sinasabi ko kanina, this is false. So yan po ang ating presentation about sa original sin, the falsehood of original sin. Okay, yan po. At may the peace and blessing of the one true God be to each and everyone. Sa ulitin, proclaim the truth. Proclaim the truth. And expose the falsehood. So, yan po ang ating episode. Ito po ay yung about sa origin. Proclaim the truth. And expose the falsehood. Salamat po. So, sa susunod na episode natin, have a nice day.